PTV, Telebisyon ng Bayan. Ngayong umaga po, nasa studio live si Ma'am Sandra Cam. Pag-usapan po natin issue ng di umano'y pwede rin suhulan sa Bureau of Immigration at ang update sa mga isinusulong ngayon na mga programa ng mga whistleblowers. Magandang umaga po, Ma'am Sandra. Magandang umaga po, Sir Aljo and Ma'am Zarina at sa lahat po ng televiewers. Salamat po. Okay, update niyo po sa hamon na nagbigay po kayo ng challenge kay Secretary Vit Aguirre. Natutukan po investigasyon sa pagkamatay ng isang gwardyang nagsiwalat sa mga iligal na kalakaran sa loob ng New Bilibid Prison noong 2012. Napatay po si Ginoong Makilala, Ma'am Sandra. Yes, si Ginoong Kabungsuan Makilala. Opo. Siya po yung pinakaunang whistleblower way back 2012 na nagbunyag ng mga drug trade sa loob at corruption sa Opo. Bureau of Correction. Opo. Okay, so nag-usap na ba kayo? Ano na po ang ginagawang hakbang ng DOJ tungkol dito? Well, right after po na nanggaling ako sa Davao nung Sunday, Monday nag-usap kami ni Secretary Aguirre Opo. sa opisina niya. Now, umuusad naman po ang kaso. Mayroon alam na namin kung sino ang assailant. So, hinahanap na ng Panabo Police sa Davao. Sa Panabo. Sa Panabo, opo. At pag yun ay nakuha, malalaman na po kung sino talaga ang nag-utos sa kanila. Nakakalungkot po yung pagkamatay ni Ginoong Makilala, pero pag-iibayuhin pa rin po ng inyong grupo ng mga whistleblowers, no, ng paglaban sa korupsyon na Ma'am Sandra. Despite of the fact na ito, yes, disgrasya nga. si hindi Mr. po Makilala. kami magtitigil sa sinabi ko nga na hindi nyo kami mapapatigil at matatakot. Marami pa rin kami nalulutang dahil kailangan ng bansa natin, lalo sa pamumuno ng ating Pangulong Duterte, itong anti-corruption campaign niya ay kami po ay galing sa puso ang pagtulong namin sa Administrasyong Duterte. Okay. Miss Sandra, sa kabila ng pagkamatay ng isa sa ating mga whistleblower, bilang presidente ng Whistleblower Association of the Philippines, paano nyo titiyakin yung kaligtasan ng mga whistleblower and yung mga gusto pang lumutang para isiwalat yung mga korupsyon? Well, that's the reason why I'm fighting for the passing of the Whistleblowers Act. It's been 3 Congress na lumipas, hindi nila na papasa. Nagkakaroon ng politika pa rin sa House at saka sa Senate. Kaya po ako nananawagan sa both houses, kaya Speaker Alvarez at kaya Senate President Coco Pimentel, na tingnan nyo naman po ang buhay ng mga whistleblowers. Hindi na nga kami nakakakuha ng support sa gobyerno. And ang kailangan lang po namin talaga na mapasa itong Whistleblowers Act because at least mayroon na kami ng ngipin. Sa ngayon, nangangapa kami pero lumalaban pa rin dahil sa kagustuhan namin makatulong sa bayan. Sa ngayon ba, ilang whistleblower na yung nasa inyong pangangalaga? Marami po na kami ngayon. Oo. I think we're 17. We're 17. Yung high profile. Yes. And ito nga, isa sa mga whistleblowers sa fertilizer scam Opo. ay threaten ni dating Agriculture Secretary, si Jok Bolante, na fa-file ng kaso dahil na-dismiss yung kaso nila sa ombudsman. So, ang umiiyak sa akin dahil for so many years, sabi ko, huwag kang iiyak. Ako, actually, na-dismiss pa lang nung Wednesday ang aking libel case that was filed by Governor Lilia Pineda. And I fought this for 11 bloody years. Wow. Hindi po kami natatakot. Ako'y tumunta doon, mag-isa, kasama ko lang ang aking driver at ang aking lawyer. Kaya sabi ko kay Boy Barredo, ang maifa-file lang sa'yo is libel. Hayaan mo, we'll have to face it. Gaya ng pagharap ko ng libel, doon ako tinapon sa Guagua, Pampanga, at may isa pa akong libel kay Mikey Arroyo. Matagal na po marami po akong mga bossing na gusto kaming noon pa, pag-ayos, Opo. dinidecline ko po dahil
I know that truth will set us free. And it happened last Wednesday. Na-dismiss po yung kasong final sa akin ni Governor Lilia Pineda. At nagpaabot yung kanyang abogado sa abogado ko na mag-peace na daw kami. Well, ang tagot ko lang is madali yun tanggapin, yung peace. Pero yung 11 years na bawat buwan pupunta ko doon, risk ang aking hinaharap dahil alam nyo naman na sila ang may hawak ng Pampanga. Pero pinakita ko din sa kanila na hindi ako pwedeng takutin. Kahit dinidisplay-han ako nila noon ng mga security, hindi, basta dire-diretso lang ako sa korte. Kasi alam ko na hindi ko sinira ang reputasyon nila. Dahil ano pang reputasyon ng kanilang ano? Talaga namang si Bong Pineda ay gambling lord. So anong reputasyon yun? Yun lang ang basis nila sa aking pag-file ng kaso against me. Saan po kayo humuhugot ng lakas, Ma'am Sandra, para isiwalat ang lahat ng makatiwalian na nakikita nyo sa lipunan ngayon? Well, I'm really sick and tired. Opo. Kaya nga po ako ngayon talagang all-out support po ako sa ating Pangulo dahil this is the only government na pwedeng patigilin. Kung hindi man lahat, at least mabawasan ang korupsyon. Kaya po lumalaban kami. And ang akin lang stand is kung lumaban ako sa dalawang administrasyon, Opo. bakit ngayon hindi pa ako lalaban? I have a friendly government right now and our group is really bent to protect and to protect the administration of Duterte para lang po mabigay ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Okay, nandun na po tayo sa hangaring pagbabago. Isiwalat natin ang katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. May tulong na bang naibibigay sa inyo pending dito po sa pagkakapasa ng Whistleblowers Act, Ma'am Sandra? Ako naman Opo. ay binigyan naman po ako ng security ng ating Pangulo. Okay. Yun nga lang, it's my own yung aking ano. Pero at least mayroon ako ng mga police escort. Dahil alam nyo naman po yung nangyari sa akin doon sa Abu Dhabi. Hindi basta-basta ang nababangga ko. It's a drug lord. At dapat trabaho yan ng mga intelligence at ng mga police. But it's just so happen na it's an effortless dahil para lang binagsak lang sa akin ng isang impormasyon na early morning itinawag ko kay Secretary Bongo to inform him na nakita ng isang tao ko sa and confirm na nasa Abu Dhabi noon si Kerwin Espinosa. So immediately po, I was the one who arranged the visas of the 4 officers who went there. Tapos kasi Abu Dhabi, for the information of everybody, na yun, na if you remember, na nung few weeks ago, pinauupo ako ni Dilima because she's asking bakit ako nandun. So ito ngayon isasagutin ko. And for the information of the public and for you, Senadora Laila de Lima, I went there because Abu Dhabi is my second home. Matagal po akong nagtrabaho dyan. That's why I can fully relate to the overseas Filipino workers at alam ko ang layin ng Middle East. Ako ang nagpunta doon sa loob ng kulungan na hindi napuntahan ng ating mga kapulisan because yun ang aking as I said earlier, that's my second home. Miss Sandra, ito po tatanong ko lang. Do you have any personal na galit kay Senator De Lima? Kasi ang dami nagtatanong, talagang pinupukol, siya yung talagang pinupunteriya. Pero, I mean, kayo po ba may personal o talagang sa trabaho lang? Sa trabaho lang. Wala akong personal na galit sa kanya. But, pwede kong ikwento. Oh, sige po. Okay. She's a friend when she was when she was with the Commissioner of Human Rights before. Nag-start lang ang gulo namin nung binaboy niya itong napatay na si Makilala. When 2012 nang lumutang si Makilala sa akin, I brought him to the office of
Senator De Lima, when she was then the Secretary of Justice. In-entertain naman niya kami and she created a panel of investigators para lang makita kung talagang totoo lahat ang sinasabi. And the panel is composed of, headed by Fiscal Tugonon of Manila, si Prosecutor Berba ng DOJ, and another lady lawyer from NBI. So after, I think 3 months, lumabas ang findings that indeed lahat ng allegations doon sa ni Kabungsuan Makilala Opo. are really true. And recommendation nila is to file a case against General Pangilinan et al. So, nung matapos na yun, sabi niya sa akin, just give me a month. Ilalabas natin to Sandra. But without her knowing it, I was able to get a copy of that findings. Dahil hindi naman niya hawak lahat ng tao niya sa DOJ. Month had passed. Wala akong narinig sa kanya. So, nagbigay pa rin ako ng another 15 days. Nung naka 45 days na siya, pinuntahan ko siya sa office niya mismo. But I already contacted Henry Umaga Diaz that time. Nung nasa office niya ako, ang sagot niya sa akin, nasa legal ng Office of the President na Sandra, just wait. So, pumantig ng tenga ko sa kanya. Tinayuan ko siya. Madam Secretary, mayroon ako ng kopya ng findings. And kung ayaw mong ilabas yan, ako ang maglalabas yan. Mamaya, TV Patrol kayo. So, bigla siyang tumayo. You know how her antics is. That's fake. That's, kung ano nung pinagsasalita na niya, ginaganyan-ganyan niya ako. Sabi ko sa kanya, don't point a finger on me. Lumabas ako. Sabi ko, magkita na lang tayo kung saan mang impyerno. So that night, linabas namin, kasi naka-standby lang sa akin sa ang Angkor, so linabas namin doon sa TV Patrol. It so happened na gusto niya ngayon, file lang kami ng kaso, pati inimbestigahan yung 3 investigador na bakit daw nagkaroon ng leakage. Diyan po nag-start ang aming gulo. And then, because I've been very vocal, somebody from the inside, from her own office, had given me that information about Diane, her bodyguard, and that history na lahat. So, nung kanyang commission on appointments na, alam ko matatalo ako because it's a number games. Pero bakit sabi ko sa sinabihan na ako ni Senator Jinggoy, Sandra, matatalo ka dyan, iilan lang kami. Sabi ko, wala naman akong pakialam, basta ilalabas ko to. So I faced the CA, at ang iba pa nga dyan, actually the chairman of that day is no less than the Senate President, si Coco Pimentel. They tried to stop me. Pati si Congressman Fariñas, they tried to bully me. Pero hindi, dumiretso-diretso ako. Because I want the public to know na hindi dapat ito ma-confirm na isang babaeng ito na immoral. Why immoral? Siya, divorsyada. But Ronnie Dayan, her driver bodyguard, is very much married. At nakuha ko lahat ng ebidensya na yan. Mayroon ako ng lahat. So, yun ang nangyari po kung bakit kami nagkaaway. And if you remember, I challenged her inside the Senate to file a case against me so I could have a proper forum about the sex video. About the... Meron ba talagang sex video, ma'am? Meron po yan. Meron talaga, okay. Nag-usap na po ba kayo after nun? Or talagang hindi na kayo nag-usap? No, right after her confirmation, we were in the lounge, Senate lounge. I was with my lawyer and she was with the NBI Director Mendez, PG Arellano, and some of her staff in DOJ. Nakatalikod ako, biglang sabi ng aking isang lawyer, Sandra,
palagay ko si Secretary De Lima ay papunta yan dito sa atin. True enough. So, niyakap niya ako at ang whisper pa niya sa akin, alam kong ginagawa mo to dahil sa utos ng isang hindi na senador noon, si Senator Ping. Oh. So, ang inaano niya, si Ping Lacson ang nag-uutos sa akin. Di lalo akong naggalit sa kanya. Sabi ko, wala naman pwedeng mag-utos sa akin. Oh, kasi kahit sino pang magsabi diyan sa mga kaibigan kong ay may sarili akong mundo. Nobody can hold my neck. Sa pangkalahatan, ma'am, talagang dapat ituloy ang pagbibigay ng proteksyon sa